Paano ka napapabili ng di mo namamalayan sa self-service kiosk ng McDonald's? Nag-crave ka ng hamburger, yung budget lang, dahil nagtitipid ka at diet ka. Kaya naghanap ka ng pinakamalapit na fast food restaurant at ang pinakauna mong nakita, ang isa sa pinakasikat na fast food sa Pilipinas, ang McDonald's. Paparapapa. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na agad ang touchscreen na kiosk. Hindi ka napipila sa cashier, hindi mo na kailangan magmadaling pumili. Isang tap lang at nandoon na ang buong menu. May Mac Spaghetti, Burger McDo, Chicken McDo, at syempre, ang matinding double quarter pounder with cheese. Add to cart at diretso ka na sa payment. Cashman, card, or online. Ang convenient, di ba? Pero laking gulat mo. Ang 40 pesos na bibilihin mong burger, umabot ka ng 322 pesos? Loh, paano nangyari yun? Hindi mo namamalayan na sa bawat pindot mo sa screen, may isang malaking strategy na kung saan ang bill na maliit sa umpisa, naging higante ng babayaran mo na. Totoo ba? Tara, pag-usapan natin. Hindi mo siguro napansin pero laging nauuna sa screen ang mga premium items. Yung mga burger na makapal, may bacon, may extra cheese, may hash browns, at kung ano-ano pang add-ons. Kung naghahanap ka lang sana ng simpleng Burger McDo, kailangan mo pang mag-scroll pababa. At bago mo pa makita ang nasa 40 pesos pataas na solo burger, nakita mo na ang 189 Big Mac meal. Mas malaki, mas colorful, mas sulit tingnan. Kung sa tingin mong ganito lang talaga ang design ng kanilang menu, hindi talaga ganon dahil ang totoo, lahat ng ito ay planado. Kapag ang una mong nakita sa kiosk ay ang pinakamahal na meal katulad ng double quarter pounder with cheese solo na may 2 layers ng patty, melted cheese, pickles, lettuce at special sauce sa presyong halimbawa 249 pesos. Agad itong nagiging reference point sa isip mo. Dito mo na ikinukumpara at sinusukat ang kasunod mong mga pagpipilian. Ang tawag sa technique na ito ay visual anchoring. Kahit wala kang balak na bilhin yun, kapag nakita mo na ang next option tulad ng double cheeseburger solo sa halagang nasa 149 pesos, mas mura pero mas mabigat kaysa sa regular na burger. Parang mas okay na yun. Kasi ikino-compare mo na siya hindi sa original mong dapat na bibilhin, kundi sa mas mahal na una mong nakita sa kiosk. Kaya kahit simple lang talaga ang gusto mong kainin kanina, napapabili ka ng mas mahal. So ang dating 40 pesos na budget, ngayon 149 na ang kailangan mong bayaran. Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil sa kung paano ipresenta ang choices sa umpisa. Isa itong design strategy na ginagamit para mas-set ang perception mo sa value, kahit hindi mo namamalayan. Galing no? Pero simple pa lang yan sa marami pang kayang gawin ng kiosk. Sa kiosk ng McDo, hindi ka lang basta pipili ng burger dahil ang sunod na goal ang dalhin ka sa mas malaking order. Halimbawa, pinili mo na ang double cheeseburger solo. Hindi pa tapos, biglang lalabas ang tanong na, make it a meal? At sa choices, hindi ang pinakamurang combo ang naka-default, kundi ang meal na may kasama ng fries, drink, at konti lang ang dagdag sa presyo. Sabihin na natin nasa 63 pesos lang. Kumpara sa presyo ng mga add-ons kung bibilhin ng solo. Maliit na halaga para sa customer, pero malaking kita para sa McDo. Ito ang upselling. Yung ino-offeran ka ng mas mahal o mas complete na version ng produkto na una mong napili, kaya ang dating plano 40 pesos naging 149, dinagdagan pa ng 63. Ngayon, ang bill mo ay nasa 212 na. Tapos, akala mo tapos ka na, pero hindi ka pa dinadala sa checkout screen. Ibabalik ka sa menu. Chill lang ang interface. Pero parang may bumubulong na, try mo kaya tong McFlurry? O baka gusto mo ng 4-piece nuggets? Dahil computer ang kausap mo, wala nang hesitation, walang judgment. Konsensya mo ang masusunod at laman ng wallet mo. Kaya kung gusto mo pa ng sundae or apple pie, ipapakita to sa'yo ng kiosk. Ito naman ang cross-selling. Kapag ino-offeran ka ng ibang produkto na pwedeng ipares o idagdag sa order mo. Ayon sa mga pag-aaral, mas malaki ang chance na gumastos ng extra ang mga tao kapag sa kiosk sila umu-order kaysa sa cashier dahil walang social pressure at mas madali silang maengganyo sa upsell at dagdag na items.
Kaya ikaw naman, napabili ka pa ng 6 pieces chicken nuggets sa halagang 110 pesos. Habang nag-a-add ka ng items, nasa isang sulok lang ang total price. Maliit lang ito. Hindi mo to agad na napapansin. Ang focus mo ay nasa pagkain. Mga pagkain na tinatakam ka at naghihintay lang ng isang click mo. Ito ang tinatawag na dark pattern. Hindi naman itinatago ang presyo pero nilalagay ito sa hindi kapansin-pansin na parte ng screen para hindi mo agad makita. Dahil dito, mas madali kang magdadagdag ng items at hindi mo namamalayan na lumalaki na ang total ng dapat mong bayaran. Dahil ang totoo, ang buong design ng kiosk ay ginawa para makuha ang iyong big yes. Yes sa upsell, yes sa add-on, yes sa bigger size. At ito na, ready ka nang mag-proceed sa iyong payment. Laking gulat mo, ang 40 pesos na original mong planong gastusin, naging 149 para sa double cheeseburger solo. In-upgrade mo rin sa meal ang order mo for 63 pesos kaya naging 212. Hanggang sa dinagdagan mo pa ng 6 pieces chicken nuggets for 110 pesos. Ang bill mo ay umabot sa 322 pesos. Pero hindi pa natatapos dyan ang trick para masiguro ng kiosk na itutuloy mo ang order mo. Kapag magbabayad na, mapapansin mong mas malinaw ang option na card payment. Minsan, nakatago ang cash option sa isang maliit na sulok o may extra instruction pa. Bakit naman? Ayon sa research, mas malakas gumastos ng tao kapag card ang gamit kaysa cash. Walang physical na paglabas ng pera, kaya hindi mo masyadong ramdam ang gastos. Kaya mas madali kang bumili ng upgraded version ng cheeseburger at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka hindi halata, minomonitor ng kiosk ang bawat galaw mo habang nag-order ka. Sa bawat pindot mo sa kiosk, yung una mong klinik na pagkain, mga dinedma mong items, at kung gaano ka katagal sa bawat section, lahat ng ito ay nire-record ng system. Pero huwag ka mag-alala, hindi ito para i-track ka bilang isang tao, kundi para malaman ng McDonald's kung paano pa nila mapapaganda at gagawing epektibo ang design ng kiosk, batay sa ugali at galaw ng mga customer. Kung napansin mong bigla na lang na ang McCrispy Chicken Filet with Rice ay nasa unang screen ngayon, hindi aksidente yan. Baka kasi napansin nilang maraming estudyante ang naghahanap ng 65 peso meal pero hindi agad nila nakikita. Kaya ngayon, sa unang tap mo pa lang, nandoon na siya. Ang tawag dito ay A/B testing. Gumagawa sila ng iba't ibang version ng menu layout at tinitingnan kung alin ang pinaka-epektibo sa pag-udyok ng mga customer na mag-order pa. Kapag nakita nilang mas maraming umu-order sa isang design, yun ang ginagamit nila. Mas lumalaki ang kita ng McDonald's dahil palaging ina-adjust at pinapaganda ang interface batay sa resulta ng mga test na ito. Pagkatapos ilagay ng McDonald's ang self-order kiosk sa karamihan ng branches nila sa Germany, tumaas ang kita nila ng halos 15%. Hindi dahil dumami ang customers, kundi dahil mas lumaki ang average na order ng bawat tao. Mas marami ang bumibili ng large fries, nag-upgrade ng drinks at nadadagdagan ng dessert tulad ng sundae habang mas kaunti na lang ang nagsisettle sa pinakamurang burger. Nangyayari ito dahil ang kiosk ay dinisenyo para i-highlight ang mas mahal at mas maraming options. Laging may suggestion para magdagdag ng items. At walang cashier na nakatingin kaya mas malaya kang mag-order ng gusto mo. Sa ganitong sistema, mabilis at madali ang proseso pero hindi mo namamalayan na napapadami na ang order mo at mas malaki ang kinikita ng McDonald's sa bawat customer. At ngayon, naiisip mo na huwag na lang kayang gamitin ang kiosk para makatipid. Mahirap yan kung wala ka ng choice. Halimbawa, sa isang McDonald's sa Metro Manila, mas mabilis ang pila sa kiosk kaysa sa cashier. Mas konti din ang tao sa counter dahil mas kaunti na rin ang empleyado dahil automated na ang process. Pero ang kiosk ay hindi lang cashier replacement. Isa itong sales tool. Isa itong eksperimento sa psychology, sa marketing, sa design. Sa huli, ikaw pa rin na magdedesisyon kung paano mo gagastusin ang pera mo at kung paano ka mas magiging praktikal at mas matalino kaysa sa mga pakulo ng kiosk. Kaya kung budget ka pa rin at ayaw mong magbayad ng 322, choice mo pa rin kung i-remove mo ang order mo at babalik ka sa dating plano. Ang mag-order ng hamburger sa halagang 40 pesos. Dahil sa kiosk, sa bawat pindot mo sa screen, alam ng McDonald's na tumataas ang kita nila. At kahit hindi mo napansin, naging bahagi ka na ng isa sa pinakamatalinong sales systems sa buong mundo.